since Independence Day, ang talagang main topic natin is about the government. I don't know kung okay lang na magbigay lang ako ng konting side comments dun sa mga ibang tao related sa mga vloggers, dun sa Mm. mga konting kilala na personalities dyan sa Philippines. Sure. Go ahead. Okay, salamat. Kasi si Vice Ganda, talagang hindi ko gusto yung ginawa niya nung isang araw. Hindi ko alam kung ano nangyayari, and then ang dami-dami mga artista nagbebeso-beso dyan, bakit kailangan niya i-call out yung bata. So yun lang yung una kong napansin. And talagang ang mga elite sa atin, napaka ano nila, napaka um, influential. Kasi ang nature ng work ko dito is nasa medical field ako. Galing ako ng Philippines, dyan ako nag-college. Nagtrabaho rin ako sa isang, oh bless you, nagtrabaho ako sa isang elite na family. So I cannot name, of course, their clan. Talaga mafe-feel mo yung barrier between sa mga lower class kahit na nasa middle class ka. Pag hindi ka nila kasama, yung mga trip nila sa buhay, kung saan sila pumupunta, Yes. wala ka. So I bore that for so many years, decades, natandaan ko. And then nung nanalo si Bongbong, nakita ko nga kung paano siya nung 'di ba right from the get-go. Ang daming mga celebration left and right, mga Lasa Lights, andun yung mga kasama niya. So talagang no wonder na yun, isa pala siya. Akala ko si Liza Marcos is just one of those na nasa backstage din siya before, hindi siya nagsasalita. Yan Pero kasi ang claim di ba? Parang backstage lang daw siya eh. Yeah, come to find out na lumabas talaga ang tunay na hula. And then, it came back to me na parang na-traumatize ako doon sa experience ko long time ago. But then anyway, aside from that, yung mga vloggers, just to be fair, I know Joey, hindi ka nanonood doon sa yung mga kumaliwana. Pero kayo kasi nila Kuya Ibi, si Sean Wayne pala, isa yun sa mga pinapanood ko dati. And until now, natutuwa ako pag nagmi-mingle kayo. So, yun lang ang naano ko lang yung mga talagang kumaliwana. Very iba talaga yung kanilang nag-start kasi yung kina Taberna, sino nga ba yun yung mataba? Si Thinking Pinoy. Nag-send ako sa kanya before ng donation din. Kasi natutuwa ako sa ginagawa nila sa Philippines. Pero talagang nagulat ako, ba't magkasabay sila ng pag-release ng document sa public? So, doon pa lang red flag na eh. Diba? Then, it came out, si Maharlika nga, hindi ko pinapansin before kasi parang iba. But then, yung pangatlong gusto ko lang sabihin, kasi laking Manila ako, Manilenya ako. Talagang lumaki ako sa environment din na kapag ang mga tao taga-province, and I really wanna apologize on behalf din ng mga taga-ibang Manila, yung mga Tagalog. So, minsan pag naririnig natin yung dialects ng mga ibang, diba, province, na balok ang pronunciation, pinagtatawanan. So I think itong mga elitist, I mean, may mga elitist na sa ibang provinces, ganun din sila. So, Yeah. yeah. Yun lang yung gusto ko i-share, pero maraming salamat sa inyo.